si Alfie, A-L-F-I-E, Alfie, hindi Alvin, hindi Albert. Kasi pag nagtatanong, sinabi ko Alvin, hindi Alfie. Alfie. So I'm one of the supervisors dito sa operations, dispatch and logistics section. So gusto kong malaman nyo dito kung gaano ba ka-importante ang dispatch and logistics sa business natin at kung ano yung trabaho nyo. But before that, tayo muna tayong lahat. Tayo muna. Basket, lahat tayo, alam naman ng basketball. So ano lang, mag-free throw lang tayo. Ano lang, tag-tag lang, galaw-galaw. Di-dribble tayo ng tatlo and then tira. Sige. Bahala na kayo kung shoot o hindi. So sabay-sabay, 3, 2, 1. 1, 2, 3, shoot! Lebron. Sit down again. So ang rule, pagka habang nagsasalita ako at may nakita ako bumigap, titira ng free throw mag-isa. Yun yung house rule. So, before I start with the main topic, share ko lang yung history, paano ako napadpad sa Macro Asia, paano ako napadpad sa operations. So in 2010, under agency, loader, para logistics staff. Na-promote ako in a year, naging service representative, team leader. Tapos, became dispatch officer sa MSFI nung nag-open ko in 2019. Nag-resign ako ng 2021 kasi gusto kong lumipat ng career. Ang dream ko kasi magkaroon ng sariling business. But in 3 months, nakipagbalikan ako kay Macro Asia. Sabi ko, sorry na. Tayo ulit. Selfie muna bago sinishare ko to kasi marami sa atin, sa mga nasa laylayan, especially sa amin, ayaw ng responsibilidad. So okay na sila sa kung anong meron sila, sa mindset na okay na to. So from loader, naging akong service rep. Ako na yung umaharap from loader, tutulak-tulak ka lang ng wheels, so pasok sa plano. Nung naging service rep ako, kumakausap na ako ng iba-ibang lahi ng crew, iba-ibang lahi ng kapitan. So tumaas yung obligasyon ko, pero yung task ko, yung responsibilidad ko. Pero dapat hindi tayo dun sa mindset na okay na to. Dapat mangarap tayo. Mangarap tayo. So ang trabaho ko, hindi ako aalis ng eroplano hanggang di nagsasara to. Ang responsibilidad ko, maibigay ko sa flight lahat ng pangangailangan nila, ng mga crew, ng mga kapitan. Pag may lumapit sa akin, hanggang di na sa pinto, ang sasabihin ko sa crew, sagot kita. Yan ang trabaho nun. So, nung lumipat ako ng MSFI, so naging dispatch officer. Although sa Max kasi pag sinabing dispatch officer, supervisor ka na. Dito, officer lang talaga siya. So, nung nag-resign ako, pagbalik ko, supervisor. So, chef, sa atin, sino ba ang customer ng production? Customer production, yung Internet. external. Internet. Internal customer ng production. Dispatch and logistics. Kami yung lumalapit sa inyo para kami rin yung magdi-deliver. So, the word itself, customer, no customer, no business. Ganun yung ano niya. So, sa dispatch and logistics, ito yung mga tao namin bukod sa manager and supervisors. Meron kami dispatch officers, traffic officers, assembly foreman, drivers, assembly helpers and logistics. Lahat ito importante sa department namin, sa section namin. So, dispatch officers, sila yung sentro ng ordering. Do dito, hindi siya masyado na practice. May mga order na hindi dumadaan sa dispatch eh. Pero nevertheless, dapat alam nila lahat ng order kasi sila magdi-disseminate ng orders na. Papunta sa traffic, papunta sa assembly foreman. Sa traffic, pag sinabi nila yung order, yung traffic, kahit anong mangyari, dapat magawa mo ng biyahe yan. Kung deliveries man yan o event man yan, dapat may tao ka dyan. Ipa-plot mo, dapat may mabigay ka kasi sa parte ng trabaho nila. Ganoon din sa assembly foreman, hindi dapat na basta mag-receive lang sila ng item for production. Dapat quality,
pasok sa temperature, and syempre dapat kumpleto. Sa drivers, ganun din, yung truck na ibinigay sa kanila ng traffic, dapat bago i-load doon, i-check nila kung nasa good condition yung truck kasi possible kung hindi nila chinek yung truck during shipping, during delivery, hindi naging maganda yung scenario. So katulong nila yung logistics staff, katulong ng assembly helpers, yung assembly foreman. Sa food safety and quality policy, marami tayong commitment yan pero under sa amin, ang isang commitment natin is to process all products to the highest level of quality and food safety standards. So yung mga product natin from kusina, dapat ma-receive yan ni assembly bago ma-reload sa truck, dapat sure tayo na nasa highest level of quality and food safety standard siya. And then deliver the finished products on time. So yung deliver the finished products on time, pananagutan ng traffic yun, dapat alam nila na may oras to, ma-meet nyo dapat yan. Ganoon din yung mga driver habang bumiyahe. And then ang last CCP natin, kagaya sa MAX sa amin din, so critical control point, ang CCP ng dispatch, in the context of FSSC, 22,000 focuses on the preventing or minimizing food safety risk during the shipping and delivery of food products by addressing temperature control. Siyempre, dapat laging, kung frozen yan, dapat frozen. Kung chilled lang, dapat chiller lang yung truck mo. Packaging integrity, dapat maayos ang pagkaka-packaging, hindi walang sira. O para preventing contamination and of course, record keeping sa dispatch and the assembly. Yun yung gamit ng dispatch monitoring. Kaya para pagka may mga report from the clients, alam natin na masasagot natin na meron tayong record kung talaga ba lumabas sa atin yan na nasa tama. So, sana may natutunan kayo sa presentation ko. Bago matapos, bago mag-end, may joke sana ako tungkol sa airport. Kaso, naiya ako eh. Sige na. Yun na yung joke. Yun yung joke mo? Humor. Hindi ka na talaga. Sa ano, ipapaintindi mo, no? Papaliwanag ko yung joke. Okay. Dalawang bagsak kay Alvin. Feedback! Who'd like to go first? Sir Mike. Okay, Albi. So, isa siya sa mga team ko. So, may improve naman pala si Alfie kasi during our presentation sa operation, siya yung hindi ko ma-convince to do a talk sa harap ng mga audience. Kasi nga medyo kinakabahan siya. Okay. So, hindi daw siya confident. So, Actually, sir, na-realize ko pwede gamitin ito sa meeting. so kaya naman pala. So, practice pa more. So, pwede ka na namin isa lang aside kay Sir Ramon at saka kay Jo Marie. And then, very maganda yung visual na presentation. So, hindi kailangan madaming wording. So, naiintindihan namin kung ano yung trabaho niya. At saka, usually ang napapansin ko din sa mga nagpe-present, siya lang yung nagbigay ng idea about yung background history niya sa sarili. Which is good. Oh, Yeah, which is medyo good, yeah. extensive yung kanyang which is good, which is So good. parang discussion may idea about- ako, saan ba si Alfie galing? So, Oo. he rose from the rank, so ito na siya ngayon. So, ano din, para maintindihan din ng audience. Sige. Ma'am Jing. Okay. Alfie, yung manner ng pagpe-present mo kanina, very natural. Kung paano mo ako kinakausap kapag na tayo may conversation, ganun-ganun. So, ibig sabihin, no, it's natural. Natural siya. Tsaka knowledgeable ka doon about the material na present mo. Pero, maganda rin yung ano eh, tama yung si Sir Mike, maganda na meron, ikaw nga lang yung may info about yourself at tsaka yung mga position title mo dito sa MSFI tsaka sa MAX. So, happy ako na maganda yung presentation. Thank you. Ma'am Myra. So yun, na-mention naman po nila, very natural. Sanay naman po siya. Sanay po siya, I think, to present. Performer din kasi ito eh. So, sanay humarap sa audience. Ako yung sa presentation about the responsibilities of your department would have been better if may mga pictures sana.
bilis po kasi yung oras namin, tapos sumisenyas na si kaya bilisan. Oo, pero yun kasi 'di ba, you place a lot of photos dun sa first part ng ano. Tapos parang pagdating doon, siguro yun nga dahil sa shortcutin na natin dahil dun sa oras. Pero would have been better kung halimbawa, si loader, ito yung ginagawa. Yung 6 na positions. Yes. Chef! Sa akin, okay siya. Yeah. Ano lang, siguro more ano pa, eye contact. Kasi hindi ko masyado, or baka sa kanila tumitingin. Basta, Ayaw ka tignan ni improve on, Chef. Ayaw ka tignan. tumigil ka. More on, yan, eye contact. Sa'yo ko sinabi Pero siya yung okay. magbalikan na eh. Ano ka ba dyan si Ate Gemma mo? Ano siya ba si Gemma? Ayun, Gemma. Gemma. Yeah, maayos. Sir Glenn. Yeah. Okay. Nice. Galing. Actually, good talk points, no? Very natural. As knows the topic very well. Alam na. Tsaka sabi nga mismo, parang kahit usap ka lang. As madali siya. Good visuals. Good yung self-intro. It builds kasi confidence yung sa mga audience mo. Galing. I think typo error lang sa customer. Tama ba ako? Balik mo nga. Baka mali ako Let's check the Pero previous that's I slide. think typo error. Which one, sir? Customer. Balik sir. Yan. Okay. Tama. Yung letter O and letter U. Customer. That's a typo error. But, CU instead of CO. But that's fine. Yeah. And then, Naging costume. Oo. pero, Kasi tama dito eh. Yeah. Tama dito. but other than that, question lang, side, yung mga picture ko ba nung binasa ka pa yung mga babae? Ay, approve ba yun? Approve ba? Approve. Sige. Yung pala yung picture niya ni Ate Gemma. Si Gemma. Oo nga. Siya gumawa. Ayun. Sige. Thank you. Ayun. Napansin niya ni Sir Glenn yung spelling, no? Pinag-usapan natin yan early this morning na be very careful about the spelling. And supposedly, magre-red line yan eh. Doon sa PowerPoint, Yes, magre-red line. So I'm surprised na bakit nakalusot, no? Pero nakaka-slack siya, sir. Ha? Nakaka-slack siya. Pag nakaps lang, hindi ba magre-red yun? That's an interesting because sana isa yung signal na i-correct ni PowerPoint na may maling spelling doon. Creative yung dribble and shoot, no? Yeah. Creative yun. So, it's one way of hindi lang siya nagpa-activity, kundi may connection doon sa house rule niya. Pag may napansin siya na naghihikap, tatayo kang mag-isa, mag-dribble and shoot mag-isa. Nakinig lahat eh. Yan, that's one. So, kung pwede niyong kopyahin yan, kopyahin na natin. No, kung applicable. Tunukin mo na. Ayan, ang aking point doon ay Golden State Warriors yun, Lebron yung binanggit niya. Kasi sir, si Lebron yung naging free throw. Yun ang free si Lebron yung free throw. Okay, oo nga pala. Sige. There is confidence in the voice. Strong. Yeah. No? Tinig ng lahat hanggang sa likod. Conviction, ramdam mo yung no? At pinaliwanag niya bakit importante yung departamento na pinapasarado ko. Kasi sabi ko ng training day 1 pa lang, sir, hindi na uso sa isang kumpanya na